Hello guys, good morning. Pagkatapos ng isang linggo na kalipas na isang linggo, katapos na nating magtanim. Ito, ayan o. Ang gagawin natin ngayon ay mag-ano tayo ng pataba. Ito. Abono, fertilizer. Kayang-kaya ko na to. Yan, hindi na ako kumuha ng mga tao na sasahuran. Bale kaming dalawa na lang ni Mrs. Sabado naman ngayon, wala akong pasok kaya tara. Ayan na guys, umpisahan na natin. Tulong ko ang aking pamangkin, siya ang tagahakot. Ayan yung anak kong babae, yung panganay ko. Gusto niyan tumulong kaso hindi pa pwede. Sila marunong, kamasayang lang yung pataba. Ayun guys, ayun si Mrs. sa itaas na luwang. Ginagawa namin to, ang pagsaboy ng fertilizer, 2 linggo after nang tinanim siya. Ito kasi medyo magulang na yung binhi ko kasi natuyuan ng tubig, kaya 1 week lang to. Sinabuyan ko na agad para mabilis ang recovery niya. Yung ginamit ko pala dito na pataba is isang sako na complete 14-14. Hinaluan ko ng 1/4 sa isang sako na urea. Sa mga mahilig dyan magtanim,
Pwede itong i-apply sa mga pananim nyo, kahit sa mga bulaklak, para maganda ang tubo niya. Ayan po, ganyan lang kasimple yung buhay namin dito sa probinsya. Pagka ganyang sitwasyon, masaya na ako. Hinihintay ko na lang ang pagyabong nila hanggang sa mamunga. Binibisita ko na lang sila tuwing umaga kung may mga piste ba na dumadapo. Ginagamitan ko din ng spray para patayin yung mga uod. Sa pagtatanim kasi, ang pagpa-farm kasi, marami din ng mga piste. Tawag sa amin dangan, gaya ng mga uod, mga daga, maya, ayun, mga manok. Kailangan mo silang bantayan, lalo na pag masama ang panahon, may bagyong nagbabadya. Nalulungkot ako, baka ianod ng tubig yung mga pananim ko. Ganun lang, minsan talo, minsan panalo. Yun talaga ang buhay. Buhay bilang isang magsasaka. Kaya patuloy lang para sa kinabukasan ng pamilya at mga anak mo. Dapat kasi sana ngayon nagpapahinga ako kasi Saturday, walang pasok. Pero wala, kailangan mong kumayod. Bukas Linggo, baka makapahinga na. Kasi sa Lunes, pasok na naman. Ganun lang, laban lang. Nakikita nyo ba yung maliit na bahay, guys? Pinatira ko lang sila dyan. Nakiusap kasi sa akin na baka pwede makatayo sila ng kahit kunting kubo. Ayun, pinagbigyan ko kasi galing sila ng Mindanao. Tumakas sila doon nung kasagsagan ng giyera ng Marawi. Kaya dito sila nanirahan. May katulong na ako. Dumating na yung mister niya. Nandyan pala nandun na sa kabila. Tumutulong siya sa akin ngayon.
may rescue ako kaya mabilis na ako matapos nito. Pero hindi sila Muslim, mga kapatid. Kristiyano sila. Yung mga angka nila ay mga taga rito pero wala na silang matutuluyan, kaya tinulungan ko sila. Sa ngayon masaya na sila kasi napakatahimik ng buhay dito. Binigyan ko din ng kabuhayan, may lupa pa kaming bakante na pinapasaka ko sa kanya. Ayun sila sa likod. Malapit nang matapos, guys. Si Mrs. nandun sa baba. Sana nandun siya sa kabila. May konting natutunan kayo sa pagbahagi ko ng video na ito. Ganito lang ang buhay sa probinsya. Sa mga hindi naranasan ng ganito, pwede kayong magtanong or mag-comment dyan sa baba sa comment section. Sige man, Dabs. Patuloy lang. Nakita nyo ba yung kalabaw? Isa siya sa mga katulong namin dito.
tuwing oras na ng pagsasaka. Ayan po guys, maraming salamat sa mga kalabaw. Anong nililingon-lingon mo man, Dabs? Wala pa bang snacks? Ayan na guys, malapit na talaga tayong matapos. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. Malapit nang matapos. Ayan, tapos na si Mandabs. Ayan na guys, tapos na tayo. Bali isang sakong complete fertilizer at saka kalahating sakong urea yung hinalo ko. So maghihintay na tayo kung anong resulta nito. So maraming salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli. Thank you.